Tinatangkilik ng mga tao ang showcase area ng Pasig River. Ang Interagency Council for the Pasig River Urban Development, na pinamumunuan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizal Ino Acuzar ay nag-ulat noong Sabado na ang showcase area ng Pasig Bigyang Buhay Muli project sa likod ng Manila Central Post Office ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga publiko mula ng opisyal na pag-unveil nito noong ika-17 ng Enero. Sinabi ni Acuzar na ang dating madilim at napabayaang 500 metrong kahabaan sa tabi ng pampang ng Ilog Pasig ay nabuhay at naging isang magandang pampublikong parke pagkatapos nitong makumpleto. Idinagdag niya na ang showcase area ngayon ay nagsisilbing pinakabagong atraksyon sa Maynila para sa mga taong nagnanais ng mga sariwang open-air site na na-highlight sa pamamagitan ng pag-install ng mga vintage Victorian lampposts at statues na naglalarawan. Mga mananayaw ng pandago sa ilaw, sa isang hilera ng mga water fountain na iluminado ng isang cascade ng mga makukulay na ilaw na nakahanay sa tabing ilog. Sinabi ni Acuzar na ang pagbabago ay ang paunang yugto lamang ng PBBM project, na ang layunin ay ibalik ang lumang kaluwalhatian ng makasaysayang ilog at gawing sentro para sa turismo at aktibidad sa ekonomiya, alinsunod sa pagpapalabas ng Presidential Executive Order 35 noong Hulyo taong 2023, na naglalayong i-transform ang Pasig River pabalik sa isang makasaysayang malinis na kondisyon na nakakatulong sa transportasyon, libangan at turismo. Iyan talaga ang pananaw ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Marie Luis Araneta Marcos para sa Ilog Pasig. Kaya naman ang aming diskarte ay gawing people-centered at community-driven ang proyekto, sabi ni Acuzar. Ito ay hindi lamang isang proyekto sa pagpapaganda, nilalayo naming ipatupad ang functional development sa kahabaan ng Pasig River na magsusulong ng turismo at koneksyon sa transportasyon para sa kapakinabangan ng mga ordinaryong Pilipino, dagdag niya. Ang showcase area, na natapos sa pamamagitan ng mga pribadong donasyon, ay inihayag 6 na buwan pagkatapos ng pagpapalabas ng EO35 na nagtatag ng IAC Prod. Ang proyekto ay nahahati sa 9 na seksyon na tumatawid sa mga lungsod na bumabagtas sa ilog mula sa lungsod ng Maynila hanggang Laguna de Bay. Kapag natapos na, ang mga pedestrian at bikers ay maaring maglakbay sa buong 25 kilometrong kahabaan ng pathway na may tuloy-tuloy na koneksyon. Ang 8 iba pang showcase area na katulad ng nasa likod ng Manila Central Post Office ay inaasahang matatapos sa loob ng timeline na 3 hanggang 5 taon. Ang unveiling ceremony ay pinangunahan ng hindi bababa sa first couple at malalaking pangalan sa sektor ng negosyo. Inamin ng Pangulo ang kanyang sarili bilang anak ng Pasig, upang bigyang diin ang kanyang personal na koneksyon at pangako sa ilog na tumetawid sa Malacanang Palace, kung saan siya lumaki at ngayon ay nabubuhay, habang binibrand ang unang ginang bilang in-house advocate ng Pasig River. Dahil ang showcase area ay binuksan sa publiko kasunod ng mga seremonya noong nakaraang linggo, ito ay nakakakuha ng mabigat na trapiko sa paa, lalo na sa gabi, kapag ang mga poste ng lampara at ang mga fountain ng tubig ay nabuhay. Ang mga taong dumagsa sa showcase area ay kapansin-pansing tinatangkilik ang perpektong larawan na bagong vibe. Ito ay ang perpektong setting para sa mga nais upang tamasahin ang isang gabi kasama ang kanilang pamilya o mga kaibigan sa isang mahusay na naiilawan open space, parke tulad ng setting, Acuzar sinabi. Ang pinakalayunin ng proyektong revitalization ay upang maisakatuparan ang buong potensyal ng Ilog Pasig at dalhin ito sa antas ng mga katulad na pangunahing daluyan ng tubig tulad ng Thames River sa London, ang Chao Phraya sa Bangkok at ang Seine River sa Paris, hindi lamang sa mga tuntunin ng katanyagan sa mga turista, ngunit bilang isang pangunahing contributor sa komersyo at transportasyon, idinagdag niya.